So, binilisan niya bigla yung takbo ng tricycle. And then that time, mag-go na rin po yung mga naka-standby. So, yung gilid namin po is 10-wheeler na malaking truck. And then yung nasa harapan namin is kotse. Then sa likod naman, kotse. So, ang ginawa ng tricycle driver, sinuksok niya yung tricycle na sinakyan namin doon sa 10-wheeler. Ngayon, nag-go na siya. Blind spot po kami. Malaking truck po. Imagine nyo. Nag-go din yun, and then mabilis din yung takbo, and then mabilis din po yung pagtakbo ng tricycle. Ang nangyari po is, yung kapalodo ng tricycle, na gitgita ng 10-wheeler. So, ang nangyari po, kinabig agad nung driver nung tricycle. So, kung papunta po kami sa ilalim ng 10-wheeler, talagang patay kami. Buti na lang po, hindi ko alam kung ano yung pinasok ng nasa utak niya. Ginabig niyang ganon. So, kumabig kaming ganyan, bumangga po kami sa pader. Yan, pader po yun. And then yung tricycle po na yun, salamin yung dito niya. So, praise God, ang tumilansik lang sa akin ay bag. Bag, pero ako po, naka-steady pa rin dun sa inupuan ko. Imaginin po, nasa ano po, bandang pintuan. Pero yung kasama ko pong babae, kumilapon po siya. Ayan, kumilapon po siya, and then, wasak po yung harapan ng tricycle na sinakyan ko. Kumilapon siya doon. Ako na natiling nakaupo. Ni galos wala po ako. Pwede po ba natin palakpakin natin pa muna? Ayan, so, praise God po na parang wow, ako hindi tumilapon. Yung babaeng nasa sulok, siya pa tumilapon. And then, ang nangyari po, talagang bumubo yung dito niya. Siguro kasi glass po yung nasa harap eh. Siguro tumama yung ulo niya doon. And then sa akin, nag-crack lang yung mga phone ko. Pero hindi talaga nasira. As in, parang po, sumakit lang po yung katawan ko. Na parang meron talagang humawak sa akin, parang yumakap sa akin. Yun lang, naramdaman ko lang siya nung pauwi na ako. And then, hindi po ako nakapagsalita na parang na-shock ako. Kasi mabilis po, para po kaming sumakay ng roller coaster. Gumanon kami, tapos biglang boom! Segundo ang bilis, sabi ko nga po, ito na siguro yung katapusan ko. Pero hindi hinayaan ng Diyos na hindi ako matapos. Kaya naisip ko, may purpose pa ang Lord sa buhay ko. Amen! Kaya ang nangyari po that time, hindi ako nakapagsalita talaga. Sabi nung nag-rescue, Ma'am, okay ka lang. Tapos ginaganon yung mata ko. Hindi ako nakapagsalita. Parang in-shock po talaga ako. Tapos nung dinala na kami dun sa sa may center, hindi ko alam, clinic, parang gano'n po. So, chinek ako, may masakit ba? Wala po talaga. Kasi yung babae dinala sa Tapos yung driver, by the grace of God, wala akong naramdamang galit sa kanya. Nainis lang siguro ako nung time na yun, pero ang nasa isip ko, bakit ka nagmamadali? Parang ganun lang. Pero nung nakita ko siya, sabi niya, Ma'am, huwag niyo na po akong kasuhan. May mga anak po akong maliit pa. And then naninikluhod siya, naningi siya na sorry. Pagka meron kang Diyos sa puso, parang hindi ka na nagtatanim ng galit eh. Amen! Amen! As long as wala naman pong nangyari sa akin eh. So, ayun, masaya siya na siguro sagot niya lang is yung alaksan kasi sumakit nga lang talaga yung katawan ko. Pero hindi ko na siya pinabili. Doon na siya doon sa isang babaeng kasama ko. And then, apura pasalamat niya, thank you po na hindi na daw ako Tapos pumirma na ako ng waiver. And then, doon time din na yun, nakamaningil pa ako. Kasi hindi na ako nagtagal doon. And then, natapos ko yung work ngayon. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Totoo na. Kung ikaw dating palamura at hindi ka na palamura, yun ay isang patutunan. And glory to God, sa next week ay meron ulit magpapatutuo. At ito ay Sister Bangi. Absent na nga siya ngayon dahil wala siya. Pero nais din niya ipatutuo yung kung paano niligtas ni Lord ang asawa niya na nalaglag sa mataas na andamyo. Imagine kung ang lahat ng churches ay hindi kahihiya ang patutuo sa kanilang mga buhay. Maraming mga encourage at magtatanong na, anong Diyos meron siya? Bakit siya iningatan? Mangha sila sa himala na ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Ganon din ngayon. Ang Diyos ay nasa
Langit na at tayo ngayon ay nakamasid siya. Tinitingnan ng Diyos kung ang mga anak niya ay hindi ipahihiya ang mga patotoo sa kanyang mga buhay. Isa kalakasan ng isang mananampalataya ang makakarinig ng amazing miracle. This very amazing, the second life ni Sister Roxanne. Isang malaking palakpak sa ating Panginoon. At ngayon naman po, huwag na natin pagtatagalin. At next week, maririnig niyo uli yung isang patutuong muli. Tuwing Sunday ay meron tayong himala dito sapagkat ang church na to ay the full of anointing, the full of miracle of God na talagang ini-embrace natin kung gaano kahimala ang Diyos, kung gaano ka-amazing ang miracle ng Diyos sa buhay mo at buhay ko. Siya ang Diyos na kamangamangha na hindi dapat natin ikahiya ang mga bagay na ikalalakas ng kapwa Kristiyano o kahit ng unbeliever. Bakit? Kasi doon makikita kung paano kumikilos si Kristo sa puso mo at sa buhay mo. Inaanyayahan ko na po ang pinakapoging pastor na ng PNCJ Malolos Highland, si Pastor Rolly. Congratulations! Champion sila sa Gluta. Shout out sa mga taga-Gluta team! At natapos yung aming basketball na panonood alas 2 ng madaling araw. And glory to God, may patutuo din to. Iningatan siya ni Lord. Iningatan siya ni Lord dahil bakit? Dumugo yung kanyang buti hindi nabagok yung ulo niya. Siya na ang magpapatotoo. Kita mo naman sa bawat segundo ng ating buhay, the amazing kamay ng Diyos ay laging nariyan. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. At ang libo-libo niyang anghel, maniwala ka, siya ang magpuprotekta at sasabihin ng Diyos, mga libo-libong anghel, ingatan yan, babaksak, di ba? Ingatan si Roxanne. Kaya siya ay natulala dahil hindi siya umilampo. Nang umilampo yung kasama niya. Dapat siya yung ilampo dahil siya yung nasa labas ng tricycle. Duguan ng ulo nung kasama ni Roxanne at dinala sa ospital. Natahi ang kanyang ulo at panidugo ang kanyang ulo. Pero siya, ni galos wala. Palakpakan natin ating Panginoon. Ayan, ayun na po si Pastor Rolly. Amen. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat din sa Panginoon dahil kagabi nga, yun nga, nabanggit ang asawa ko ay meron ng basketball. Sino ba yung nagbabasketball dito? Alam niyo po, ayun ang aking sports. Bata pa lang ako, manibig na ako sa basketball. Kaya kahapon, tuwing magsisimula yung nagpaliga nga ako dito dahil yung mga bata, gusto kong maturuan sila ng tamang asal. Lagi kong tinuturo doon, sinasabi sa 1 Timothy na maging huwaran. Kasi ang larong basketball